Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello, hello, hello! Good morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. At hello po, good morning po Ma'am Ruth. Good morning po sa lahat ng learners na nanonood ngayon. Ayan po, ang dami po nila. Nakakatuwa po, Tutor Ruth. Ang dami-dami po nila ngayong araw na ito. Opo. Sa akin pong SDO Batangas Province, sa akin pong school, sa akin pong OIC na si Ma'am Sweet at sa lahat po ng mga estudyante ko sa Agoncillo National High School. Good morning po. And Tutor Ruth, happy birthday po kay kanino po? Sino nga po may birthday today? Sir Mads. Okay, Sir Mark Anthony Hamisal, ang ating principal tutor. Yes, happy birthday po. Yes, Tutor Ruth. Yes, good morning po sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga estudyante, sa ating mga magulang. At babatiin ko rin Tutor Josa, ang aming principal ng Daniel R. Aguinaldo National High School, si Dr. Leo B. Atilo, ang aking head, si Ma'am Rosalina Sundong, ang aking mga master teachers, si Ma'am Nancy, si Sir Jess, si Ma'am Ruby, at ang aking mga kasamahan sa departamento ng TLE. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga tuties. At of course, happy birthday po sa aming principal tutor na si Sir March. God bless po at enjoy your day po. Okay, Tutor Josa, let's begin. And I will share let me share my screen, no? Okay. Okay po. Sige.
Okay, mag-share tayo. Ayan. Hello din po kay Tutor John Jefferson. Hello po. Okay, mag-hello muna tayo kay Samantha Blasi, kay Abigail Cecilio, Yes watching po. from Pagtangan Integrated National High School, kay Ma at Tutor Vicky. Good morning po, Tutor Ruth and Tutor Josa. Hi po. Hello okay, po. let's begin. Yes po. Yes. Okay. Ngayong umaga, we will be talking about Caregiving 7, Quarter 1, Week 4, the common equipment in taking the vital signs. Tutor Yes Josa. po. Okay. And yan po, magre-review muna po tayo. Titingnan po natin kung natatandaan pa ba nila yung kanilang mga, yung ating mga ni-review or ating mga diniscuss dati. Yan po. Ayan, na-reveal na agad ang sagot. Hindi na agad sila makakasagot. Paano ba yan? Pero okay lang. Kasi, okay lang. Kasi Tutorot, alam ko naman na, alam na din naman nila ang mga sagot. Diba? So, ayan. So, tama naman na choose a flat and dry surface on which to operate your blender. So, tama naman nga yun. And of course, do not remove the food processor from its box container. Yes, Tutorot. Okay lang yan. Di ba po? Okay lang. At least alam na nila. At alam naman natin na alam na talaga nila ang tamang sagot. Kasi sila ay avid na mga tutis natin is talagang mga loyal. Lagi silang nandiyan dyan at laging nanonood. Ano po? Nandiyan po sina Marilyn Mendoza. Hello po sa kanila. Alam na alam po nila ang sagot, Tutorot. Okay. Now, ang ating objective, bago tayo magpatuloy sa ating lesson, Tutor Josa, ang ating objective ay use caregiving tools, equipment, and paraphernalia properly. Yes po. Okay. Now, vital signs are bodily functions that reflect the body's state of health and are easily measurable. Okay, we are talking now of vital signs. Ano ba ang vital signs natin, Tutor Josa? Yes, ano nga kaya? Alam din kaya nila yan, meron pala tayong nakasulat dyan, body temperature, pulse rate, respiratory rate, blood pressure. Ano pa kaya? Ano pa kaya ang isa, Tutor Ruth? Kasi 5 yan alam ko Oo nga, 5. Alam kaya nila yung isa? Tingnan nga natin, yan po, Tutor Ruth. Ang panglima ay ang pain. Yes. Pain ang panglima, Tutor Josa. Alam mo, Tutor Josa, napaka-importante talaga na makaka-feel ng pain din ang isang tao because according sa ating mga health professionals, pag hindi ka nakakaramdam ng pain, ay delikado yan. Yes. And Tutor Ruth, dati po kasi ako po ay caregiving in situ din po. And sabi po nga, ang pain po is na di-detect po, wala po siyang instrument na ginagamit. Kumbaga po ay nire-range mo lang ang sakit. Tinatanong ka lang ng caregiver kung gaano kasakit in range from 1 to 10. 10 daw po ang pinakamasakit. At pag sinabi mong 1, hindi ganun kasakit. Ganun daw po yun, sabi po nila. At saka, Tutor Josa, pag nakaka-feel ka pa ng pain, meaning yung vital signs mo ay okay pa yun. Dahil hindi ka nagnanap, di ba? Ganun yun. Yes po. Okay. And sa tingin ko, yes, Tutor Ruth. Sa tingin ko po, alam din po yan na Nathan na lagi pong nanonood, nila Marilyn Esratay, Janet Flood, Princess Asil, Joy, Analine at TJ. So alam na alam din po nila yon. Ano po? Yes. Good morning sa ating kasamahan, si Tutor Princess Asil. Good morning, ma'am. Yes. Hello po. Si TJ, si Ana Lina. Okay, good morning sa inyong lahat. Okay, Tutor Josa, are you ready now to Yes po, yes. And gayon nga po is ang thermometer. So ang thermometer daw po is it is used to measure the amount of heat in the body. So anong mine-measure ulit ng thermometer? Ano nga po ulit? So sa tingnan nga po natin kung alam ng ating mga chutis, ano daw ang mine-measure ng ating thermometer? Tingnan nga natin. Yan, hello po, Glenda Aguilar Ilag. So ang sabi dyan, ang mine-measure ay ang
init ng ating katawan. So the normal body ranges of body merong iba't ibang so malalaman natin kung tayo ba ay nilalagnat na or ang temperature ay okay pa. Tingnan nga natin, Tutor Ruth, kung ano po ang normal na temperature natin, kung saan ba nagre-range. Ayan, so kasi alam nyo ba na hindi lang di ba kadalasan saan ba natin chine-check ang temperatura ng isang tao? Di ba sa panahon ngayon, dito sa sa panahon ngayon sa pandemic. Yes. Pero noong tayo ay bata pa, saan ba? Kadalasan ay saan? Sa ating kilikili power, di po ba? Sa ating kilikili power. So hindi lang po sa ating kilikili pwede nating i-check ang temperature. Pwede din po sa oral at pwede po sa ating rectal. So, ayan, sabi ni Akisha, 37.5. So, siguro sinasabi niya ay yung normal, yung wala ka pang lagnat. Ayan po, so nakasulat po sa atin para po sa ating oral, 36.4 to 37.2 po, degrees Celsius. Normal pa po yan. Sa axillary po, 35.9 to 36.7. At sa atin pong rectal ay 37 to 37.8. So, pag mag-measure po kayo, ayan po, titingnan nyo po yan. Ano po? Okay, Teacher Josa, pwede ako mag-additional information para sa kanila. Okay, pag sinabi natin cuties pag-oral, mouth ang ginagamit niya, no? Mouth is used to take your temperature. Pag sinabing oral, yung mouth. Pag sinabi naman axillary, ang ginagamit natin yan is yung sa armpit mo, yung axilla, yes, yung tawag, no? Yes, yung sa ating kilikili. Pag sa rectal naman, meaning niyan, yung thermometer po ay ini-insert po yan sa ating rectum via the anus. Yes. Yes. Okay. Yes po. Yes. At yan po, ayan. So, kanina sabi ni Akisha, 37.5 daw. So, ang normal adult temperature natin is 37 degrees Celsius lamang. So, pag 37 pababa, so mas okay na okay ba yun? Di ba, pag chine-check tayo ngayon, pag napasok tayo ng mga mall, pag 37 pataas ka na, medyo sasabihin, may lagnat ka na, So, dapat 37 ay normal. Hanggang dun ka lang, 37 lang. Huwag kang masyadong tataas. Baka kasi ikaw ay, ma-quarantine na ngayon. Ano po? So, good morning po kay Geraldine Magasaro. Wow, grade 6. Yes, thank you po. Thank you sa nanonood. Maraming salamat. Okay, sabi ni Samantha Blasi, body temperature. Okay, yan, hi sa inyo lahat. Okay, kay Joanna Marie, hi. Hello. Okay. May sinat na daw po, sabi ni Akisha. So, ayan. So, i-discuss naman natin ang iba't ibang uri ng thermometer. So, meron tayo diyang clinical thermometer. So, tingnan nyo ang itsura niya, ha? Yan ang itsura ng clinical thermometer. So, ano nga bang ating clinical thermometer? Ayan, ang clinical thermometer may be inserted. Yan, kahit saan pala i-insert yan. Pwede sa rectum, pwede sa mouth, at pwede sa ating axillary, kahit saan, So, pero dapat uunahin nyo muna, wag nyo naman gagamitin yung ginamit nyo sa oral, tapos gagamitin nyo sa axillary, tapos gagamitin sa ating rectum, tapos ibabalik nyo ulit sa ating oral. So, dapat, pag ginagamit nyo na sa oral, wag nyo nang gagamitin sa any part ng katawan natin. Ano po? Okay. Di po ba, Tutor Ruth? Yes, syempre, unahin mo muna kung sa mouth, sa mouth lang, o lilinisan din nila after nila na gamitin sa sa armpit. Opo. And then kung halimbawa isang clinical thermometer lang yun, so linisan na naman, tapos doon na naman sa isa gagamitin. Yes po. Ayan, ang sabi dyan, yung pinakita natin is it is made of glass. So, gawa siya sa glass. And iyon ay mercury-based. Kaya ang sabi dyan, the use of this type is now being eradicated kasi nga ang mercury, kapag may laman na mercury, is dangerous or mapanganib sa mga tao. So, hindi na yan masyado gamitin. Ano nga po, Tutor Ruth? Yes, tama ka, Tutor Josa. Ayan po. Ang sunod naman natin ay ang digital thermometer. So, meron kami nito sa bahay. Ganyan na itsura niya. Digital thermometer. So, digital thermometer, ayan. Pwede din siyang ilagay or ipasok sa ating tongue, armpit, and sa ating anus. And hindi yung kagaya ng sa mercury base,
Kasi yung sa mercury base is parang may line lang siya, makikita mo lang. So dito po lalabas yung reading sa ating LCD. Okay. So, sino ba sa ating mga cuties, ano bang klaseng thermometer kaya ang meron sa kanilang bahay? Ito pa ang isang uri, ang ear digital thermometer. So saan kaya yung nilalagay? Ear digital thermometer. Okay, good morning muna tayo, Tutor Josa. Good morning po kay Maria Corazon. I am watching from Digos City Central Elementary School. Uy, ang layo na. Ay, malapit. Ang layo, oh. Sabi po, malayo. Malayo po siya. Okay. Yan po. Ang ear digital. Saan kaya nilalagay ang ear digital? Forehead. Tingnan natin ang ear digital. Diba? Ear digital measures the heat coming from the eardrum. So, nilalagay natin siya sa ating tenga. Ano po? From the word ear digital. So, kagaya nung naunang thermometer, lumalabas din or nagdi-display din sa LCD ang temperature. Next po. Yan, ito ata yung sinasabi nila na para daw sa forehead. So, sabi ni Jasmine Bulawin, bago to mga sina Jasmine Bulawin sa sa ear. So, Samantha Blasio sa ear, Abigail ear. So, may nagsabi po kanina na forehead. So, tignan natin, baka ito ang para sa forehead, itong infrared thermometer with laser point. So, ano kaya ito? Yan, with laser pointer measures temperature using thermal radiation emitted by the body. It is also called laser thermometer if a laser is utilized to aid in aiming the thermometer. So, others call it non-contact thermometer. Yes, ito yung gamit ngayon. Ano po, hindi naman tayo pwede gumamit. Opo, sa panahon ngayon ng mga nilalagay sa kilikili natin or sa oral, hindi po tayo pwede gumamit ngayon. So, ang ginagamit po natin ay ang ating infrared thermometer. So, para tayong binabaril dyan, di ba? Binabaril po tayo sa ating forehead. Yan po yung meron sa mga TikTok na mga pag binaril is natutumba. Di po ba? So, yan po yun. Yan po yung sa mga mall. Gamit na gamit po yan ngayon. Yan. At ito, things to remember when using digital thermometer, rectum through the anus. Ayan. Ano kaya mga dapat nating tandaan? So, kahit naman saang bagay, kahit saang anong gagawin natin, ang una nating kailangan gawin is maghugas ng ating kamay. At ang pangalawa dyan ay clean the probe of the thermometer. Alin po ba yung tinatawag nating probe? So, ang probe ay yung metal na part. And then, put a probe cover over the pointed end of the thermometer. So, lubricate. So, lagyan ng lubricant. So, pwede naman, ma'am, siguro ang alcohol. Ano po? Lagyan po natin ng alcohol. Opo. And then, record the reading and wash your hands again. Yan po ang ating kailangan mga tandaan. Hello, Renz Guyber Calyanta, Razelyn Sanchez. Ayan. Punta naman po tayo sa blood pressure, Tutor Ruth. Yes, blood pressure. Nako, napaka-importante. So, ano ba ang blood pressure? So, blood pressure is the force of the blood pushing against the walls of the blood vessels. Okay. So, sa simpleng, the layman's term na yung presyon ng ating dugo, Tutor Josa. No? Ang sabi dito, when the heart is contracting, the pressure is highest, the pressure is called systolic pressure. So meaning, pag mataas yung yung nagko-contract yung heart mo, no, mabilis ang kanyang yung yung pumping ng heart mo mabilis, no, the pressure is highest. Ang tawag ng pressure na yan ay systolic pressure. Tapos, when the heart is at its most relaxed state, di ba, mga cuties, kahit na yung maobserbahan natin, tanungin natin ang parents natin, pag pumupunta tayo sa clinic, nagpapakuha sila ng kanilang blood pressure, sinasabi ng nurse, sinasabi ng mga midwife, na yung mga nandoon na, ma'am, sir, kindly, mag-rest muna kayo ng 5 minutes. Para, kasi pag pagod ka, pag galing ka, naglakad, tapos magpapakuha ka ng iyong blood pressure, talagang mataas yan. So, ang tawag sa kung relax na yung heart mo, so ang pressure mo is mababa. So, ang tawag niyan is diastolic pressure. Ha, mga chukis, tandaan ninyo. Okay. Systolic, diastolic. Yes, systolic and diastolic. So, sphygmomanometer. Ano ba ang sphygmomanometer? Okay. Sphygmomanometer is an instrument for
measuring blood pressure. Okay, tandaan mga chutis na ang instrument for measuring blood pressure is called sphygmomanometer. Okay. Now, ang sphygmomanometer naman ay may tatlong klase yan, di ba, Tutor Josa? Yung ating na-discuss natin. But today, sa ating illustration, ay ang digital sphygmomanometer ang ating gagamitin. Digital siya. Yung bang pagkuha ng blood pressure mo ay talagang nadi-display na agad ang resulta sa LCD. Okay, sa ating gagamit tayo ng gagamit tayo ng laser pointer para talagang ating maituro talaga ng kung ano ba itong systolic. Okay, sa mga cuties tingnan ninyo. Itong nasa itaas, halimbawa ko ang blood pressure mo is 120/80. Si 120 po, ang tawag niyan ay systolic pressure. Okay, mga cuties tandaan. Ang 120 na resulta ay, ang tawag niyan ay systolic pressure. Okay. Yun naman sa baba, Tutor Josa, is diastolic pressure. Halimbawa, 120/80. Ang 80, ang tawag niyan ay diastolic pressure. Okay. Now, minsan, what are the basic things to remember in using the blood pressure apparatus? Yes, importante po yan. Yes, importante yon. Okay. Talagang ang number one is wash your hands. Talagang that is the basic, no? Basic talaga yan na magsugat po tayo ng kamay. Number two, sanitize the earpieces of the stethoscope. Kasi Tutor Josa, kung ikaw lamang ang gumagamit ng stethoscope, pwede na minsan kung nakalimutan mong i-sanitize, pwede yon kung ikaw lamang. Pero kung marami kayo sa hospital ba, sa clinic, or marami kayong gumagamit, kailangan po para po maiwasan natin ang ear infection po, no? So, kailangan po natin na talagang i-sanitize. Okay, kahit na ikaw lamang din ang gumagamit, ay kailangan din na i-sanitize mo. Okay, number 3, ask your client to rest quietly and then wrap the cuff around your client's arm above the elbow, not too tight or not too loose. Kasi, Tutor Josa, pag masikip naman kasi, may tendency talaga na tataas ang blood pressure mo. Pag yung too loose naman, yung napakaluwang, ang tendency niyan ay hindi accurate ang resulta ng yung resulta ng pagkuha ng blood pressure sa iyo. So, yung talagang tamang-tama lang talaga. Sakto lang po, sakto. Okay, number 5, place the stethoscope's earpieces into your ears and place the diaphragm on the brachial pulse. Okay, yung sinasabing brachial pulse, diba? Yung dito sa ating yung baba ng ating yung sa may elbow, yung dito. Yung baba, di ba? Dito nilalagay yung diaphragm. Okay. Number 6, deflate the cuff complete and then record the reading and then wash your hands na naman. So, ganun yun mga cuties ha. Tandaan ninyo, kung halimbawa si mama or si papa nakalimutan nila, pumunta kayo sa clinic. So, meron kayong information, meron kayong na-learn, ganito pala ang dapat gawain. Okay. Yes. Moving on. So, we have the stethoscope na naman. Yes, Tutor Josa. Okay, kindly read. Pwede ikaw Yes po, a stethoscope is a medical instrument for listening to the action of someone's heart or breathing. Ito po, yung kung nilalagay natin dito, ayan. Ayan po. Yan po yung sinasabi ni Tutor Ruth. Yan po yung earpiece. Yan po ay parang headset natin. Hindi po natin pwede laging pagsalin-salinin kung sino-sino gumagamit. So, kailangan isa-sanitize muna natin. Ayan po. Yan po yung earpiece. Pinapasok po sa loob ng ating tenga. And yan po yung ear tube. Yan po. And then, tubing po. Yan pong tubing ay made of rubber. Yes, made of rubber yan. And ayan pong tunable diaphragm, yan po ay, alam ko po yan ay nabubunot din, removable. Kaya po kailangan po ay aayusin nyo din po ang paglalagay. Ano nga po? Ayusin po. Yan po yung tinatapat, yan pong tunable diaphragm, yan po yung nilalagay natin dito. Yung pong sinasabing sa brachial. Para po madinig natin or makuha natin kung gumagamit po tayo ng isang uri ng
sphygmomanometer para po madinig din natin yung pong tibok. Ano po? Yes, yung tibok ng ating puso. Opo, Yan. opo. Then dito din yung chest piece Chest niya. piece. Yan po. Okay, Mhm. sige. Okay, mag-good morning naman tayo ha kay Shania Yes, Maurice by Diares. Shania Maurice S. watching from Pampanga High School. Yes, layo na po nang nararating natin, Tutor Ruth. Makakarating din tayo sa US of A nito. Aga po. Ayan Okay. po, may Pampanga. So, oo, Tutor Josa, sa na-discuss natin, titingnan nga natin kung natatandaan ng ating mga tutis, kung ano yung sinasabi natin dito ha, kung meron ba silang natatandaan or nare-remember. Okay nga, Tutor Josa, can you read? Ikaw ang sa una. Okay po. So, tingnan natin ha. Tingnan natin. So, number 1 question. A type of thermometer that measures the heating coming from the eardrum is called A. Clinical thermometer, B. Digital thermometer, C. Ear digital thermometer, or D. Infrared thermometer. So, isulat lamang po ang number and then the letter of your answer. So, tingnan natin ha. Ano kaya ang sagot sa number 1? Sa eardrum daw. Heat coming from our eardrum. So, sabi ni Miss Janet or ni Janet ay number 1 daw ay C. So, tingnan nga natin ang iba kung makakasagot. Hello, Jasmine. Samantha Blasi, C. Shania, Josephine, hello? Yes. Okay. Tama po kaya na C? Yes. Yes, of course. The correct answer is C kasi nandiyan naman ang di ba? Parang may clue na tayo. So, galing ang heat coming from our eardrum. So, ang sagot dyan ay letter C. So, tama lahat sila, Tutor Ruth. Okay, tama lahat si galing. Ren, si Jean, tama lahat. Si Shara, tama lahat sila. Si Jasmine, aba. Okay, Tama po, magaling. tama. Okay, number 2, what is the normal adult temperature? Okay, letter A, 37 degrees Celsius. Letter B, 37.4. Letter C, 37.8. And letter D, 38 degrees Celsius. Okay, what is the correct answer for number 2? Po, ang Okay, dami number nila. 2 is, sabi ni Shara Cristel Duyak, S, letter A. Okay, sabi naman ni Janet Vlad, letter A. Letter A din po sila. A. Yes, Yan, the correct A po. answer for this number is letter A. Yan, Sir tama John. pala sila. Yes. Tama pala sila. Sir Tama John. ma'am lahat sila. Tama lahat sila. Oo nga, Ayan, ang si galing Joanna. nila. Ito daw ay A. So, tama lahat sila. Yan. Si Jean Kathleen. Yan. Si Jean Kathleen, hello. A din daw. So, lagyan natin ng ng number tapos letter para alam natin. Kasi minsan ay late po. Late taga-appear. Ayan po, sina Yes. JB. Yan. 2 ay A po. Yan. A daw po. So, number 3. What is the 5th vital sign? So, tingnan nga natin kung naaalala pa. A, blood pressure. B, pulse rate. C, respiratory rate. Or D, pain. Yan, pain. Okay, Sakit. i-reveal na natin kung ano ang Yan, answer. tingnan nga natin. Yan, ang galing naman nila. Parang tama lahat sila. So, Okay. syempre, ang panglima po ay pain. Yan, Yes, tama. letter D. Tama lahat, ma'am, sila. Wala pang Okay, kamali. Ang galing. Oo nga, ang galing nila. Number 4, it is used to measure the heat in the body. Okay, it is Ano kaya? used to measure the heat in the body. Ano kaya? A, thermometer. B, stethoscope. C, sphygmomanometer. Letter D, degrees Celsius. Ano kaya ang Yan, answer for sumasagot number na po 4? sila. Sumasagot na sila. Okay. Ay, number Yan. 4, letter A. According to Shara Cristel Duyak. Ang dami po nila Okay. sumasagot. Yes, Tama po Christine. lahat. Yes, Tama po lahat. Very good. Ang galing. So, Yan. number 5, Tutor Josa. So, number 5, a type of thermometer which provides reading without physical touching the object. So, alin kaya dyan? Thermometer without physically touching. So, number 1, letter A is infrared laser thermometer. B, infrared thermometer. C, digital thermometer. And D, clinical thermometer. So, alin kaya dyan? Okay, Number 5, sabi ni Ren ay C. A. Sabi ni Ren, Janet, letter A. Okay. Ano The pa kaya right ang answer, sagot ba? Tutor Josa, is... Ano po ba, Tutor Ruth, ang tamang sagot? Okay. Ang tamang sagot dito is letter B. Letter B.
Because letter A kasi, infrared laser thermometer, pag ginagamitan mo ng laser, iba din yon. Pero pag sinabi mong infrared thermometer, ito yung a type of thermometer which provides reading without physically touching the object. Kasi medyo kasi itong isa, gagamitan mo pa siya ng laser. Ito din is infrared thermometer. But then, pareho din naman sila na hindi sila nagta-touch physically. But then, the answer is letter B. Okay, ang pinakatama, the best answer ay B. Okay, the best answer is B. Okay. So, number 6, Tutor Ruth. Okay, what is the most basic requirement before using a thermometer? A, clean the probe. B, record the reading. C, cover the probe. And D, wash your hands. Yan. Ano kaya? Anong pinaka? Lagi. 6. Yan, 6D, sabi ni Renz. Yes, magaling bilis ito si ni Renz mag-type. Opo, ang bilis mag-type. Letter C. Late na ata si JB, sa 5 daw ay C, pero tama pa rin. No? Yes, Sarah is letter D. Okay, ayan the po. correct answer is letter what? D. Letter D po, D. D ang alam ko. Yes, Yan. letter D. So, D po ang sagot. Okay. So, number 8 na. Number 8, punta tayo sa number. A type of thermometer which contains mercury. Ayan, mercury, hindi mercury drugs ha, mercury. A, digital thermometer. B, infrared thermometer. C, clinical thermometer. Or D, laser pointer thermometer. Alin kaya dyan ang mercury-based? Tingnan nga natin ang sagot nila sa number 8. Okay, number 7 pa pala to. Ano po? Number 7 pala to. Number 8, ang answer, Tutor Josa, is letter what? C. Tama lahat sila. Okay. Kimco. Sino si Kimco? Jasmine Bulawin. Yes, si Janet Flood. Number 8, letter C. Okay, galing naman nila. So, number 9, why we should wash our hands before and after using the equipment in taking the vital signs. A, to prevent the transfer of viruses. B, to follow the IATF health protocols. C, to follow the prescribed requirements. D, to avoid dirt and stain. What is your answer, mga chutis? Okay, number 9. Okay, number 9. Number 7 pa sila eh. Okay, late itong ating ano na. Okay, Samantha. Yan, si Mika Joy. Hello, okay, Mika Joy. Yes. Okay, i-reveal ko na ba? The correct answer is, for number 9, is letter A, to prevent the transfer of viruses. No? Tama lahat ulit sila. Oo, yes. Tama lahat sila. Kailangan talaga, Tutor Josa, na mag-wash talaga tayo ng ating mga kamay, especially in, yung bang naghahawak tayo ng mga equipment, yes, for taking vital signs. Opo. Para hindi ma-transfer yung mga viruses sa atin. Yes po, especially ma'am, tayo po ay caregiver. Ano po? So caregiver, so ang hawak natin ay pasyente, so sila ay medyo dyan sa mga sakit. Ano po, iwas-iwas po sa mga sakit. Yes. Tutor Josa, kung i-wrap up natin ang ating lesson, no? So from knowing the types of thermometer, from knowing kung ano ang blood pressure, kung paano kukunin at kung paano babasahin. So talagang napaka-importante ito para sa ating mga chutis na malaman nila para ma-apply nila sa kanilang buhay, sa kanilang sa family nila, matutulungan nila ang kanilang mga magulang, yung kanilang mga kakilala, mga kaibigan, at lalong-lalo na this is a new learning for them. Okay, Opo. So, napakahalaga po na habang bata pa sila ay natututunan nila yung mga simpleng bagay na pwede nilang magamit. Ano po? Okay. Tutor Josa, ang ating mga references ay ang K-12 Basic Education Curriculum, Technology and Livelihood Education Learning Module, Caregiving Exploratory Course, Grade 7 and 8, and then ito, Tutor Josa. Okay. Next week po yan, quarter 2, week 5, mini-me. So, umpisa po Monday hanggang Friday po ay mga mini-me po ng mga tutor ang inyong mapapanood. So, exciting po yan. So, abangan niyo po.
na po. At ano din, Tutor Josa, that is according to Republic Act number 8296, no? June 6, 1997, an act of declaring every second Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. Okay, huwag niyo kalimutan. Opo. Makikita po natin yung mga future na mga broadcaster dyan, starting Monday hanggang Friday. Yes, Tutor Josa, huwag din ninyong kakalimutan, no? After this one, we have Tutor Mike, we have Tutor Nexel, and Tutor Liway na naman sa ating, sa ating TLE 8 po. Yes, Opo. TLE 8. Yes, 9:30 to 10 a.m. Yes po. So, Tutor Josa? Yes po, ayan po. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga tutis, mga luma, mga bago, at mga susubaybay pa po sa atin sa mga susunod. Muli po, ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa, Tutor Ruth. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Ruth ng SDO Davao City ng Daniel R. Aguinaldo National High School. Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po. Thank you din po sa inyo. Thank you. Bye. Jasmine, Lara, Nicole, Chin, Samantha, Yes. Joy. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!